sa kalangitan ng Wado, mas mabigat at mas tense ang pakiramdam kaysa sa karaniwan. Ang Wado University ay nagpapadala ng mga mandirigma upang kunin muli ang mga teritoryong inookupahan ng mga halimaw. Malalaking warships ang dumadaan na parang mga nuclear bombs sa hangin, habang ang punong guro ay naruroon simula pa kaninang madaling araw. Si Propesor Shi Jingwen ay lumulutang sa ere at seryosong ipinahayag na nagsimula na ang operasyon para mabawi ang Great Summer. Sinabi niyang 70% ng mga mandirigma ng bansa ang aalis. Isang matalim na sulyap ang ibinato niya sa hanay ng mga estudyante at matigas na inihayag ang misyon, muling kunin ang 12 mga lungsod na nasakop ng mga halimaw. Sa ibaba, nakatayo ang mga estudyante sa maayos na hanay, itinutok ang kanilang atensyon sa misyon na tulungan ang bansa mula sa mga puwersa ng mga halimaw. Itinaas ng punong guro ang kanyang boses ng may tapang, hinihikayat ang mga estudyante na mag-apoy ang kanilang blood smoke banners. Isang malakas na, oo, ang umalangaw sa buong campus, sabay-sabay na sumagot ang mga estudyante, puno ng lakas. Ang boses ng punong guro, na puno ng lakas mula sa loob, ay narinig ng malayo nang hindi gumagamit ng mikropono. Sinabi niya na ang blood smoke ay mag-uugnay sa langit at magsasanib sa laban. Patuloy niyang pinalakas ang loob ng mga batang mandirigma upang bawiin ang kanilang mga teritoryo gamit ang kanilang buhay at ibalik ang Wado University. Sa sandaling iyon, isang haliging pulang liwanag ang sumabog mula sa lupa, at iniladlad ng punong guro ang kanyang mga plano, nagsalita tungkol sa misyon at sa mga sakripisyong kailangan. Nagpatuloy siya, binigyang diin na ang pinakamahalagang bagay ay ang makaligtas at makabalik. Tanging sa pamumuhay lamang ay may pag-asa. Ang lakas nila ang magiging pananampalataya sa hinaharap. Ang kanyang mga salita ay parang inukit sa puso ng mga nakikinig. Pagkatapos, ipinahayag ng punong guro na ang Wado ay laging magiging kanilang tahanan, naghihintay sa kanilang pagbabalik. Ang kanyang mga salita ay puno ng determinasyong bawiin ang nawalang teritoryo, isang damdaming pinagsasaluhan ng lahat. Itinaas niya ang kanyang braso at ang enerhiya sa paligid niya ay kumilos tulad ng isang talon. Hinikayat niya ang lahat ng mandirigma ng Wado University na minumpa kasama siya. Habang ikinukuyom niya ang kanyang kamao at sumisigaw, sa ating harapan, walang matigas na kalaban. Ang lahat ng mga estudyante ay sabay-sabay na sumigaw, sa harap natin, wala ni isang kaaway. Ang tunog ng kanilang mga boses ay parang kulog. Samantala, nagsimula ng mag-crack ang kakon ni Yahi. Ang kanyang mga mata ay kasing itim ng bangag na politiko, puno ng misteryo habang hinihintay ang sandali na magiging malakas siya upang makalaya at magbago sa isang bagong anyo. Handa siyang magdulot ng kaguluhan. Ang eksena ay lumipat sa ibang lugar, kung saan ang tunog ng mga yapak ng isang babae ay naririnig sa isang pasilyo. Ang babaeng iyon ay si Yuyan, isang senior manager sa Thunderstrike Bird. Tumugon agad ang dalawang gwardya nang makita siya. Ipinakita niya ang galit sa kanyang mukha habang pinag-uusapan ang mga kamakailang insidente, kabilang ang nakaw na Golden Gin at ang atake sa isang mahalagang base. Kahit na walang pruweba, ang board ay nagduda. Ipinaliwanag ni Yuyan kung paano nakinabang ang Thunderstrike Bird mula sa kalituhan upang palayain ang isang mapanganib na nilalang. Ang nilalang ay isang nabigong eksperimento, ngunit may dala pa rin itong Golden Gin at kaya nitong subaybayan ang nakaw na gin. Tumayo siya sa harap ng isang malawak na lihim na silid na puno ng advanced na teknolohiya. Agad niyang binuksan ang mabigat na pintuan. Sa loob ay isang malaking bronze na mukha. Nang magbukas ang mga ilaw, naging malinaw ang nakakatakot na itsura ng estatwa. Ang mga pulang cable ay dumaan sa ulo nito, at pumasok si Yuyan, agad na nilulo ng ilang mga gamot. Habang ngumunguya siya, ang kanyang mukha ay naging mabagsik, at tumawa siya ng malupit, handa nang ipakita sa mundo ang kanyang kabang-isang dala. Sa kabilang banda, ang stealth fighter jet ay dumaan sa kalawakan, dumadanas ng bilis na parang multo, halos hindi matutukoy. Sa loob ng cockpit, si -1 ay mahigpit na nakakadena sa dalawang patong ng mga restriction. Ang kanyang ulo ay nakatali, at ang buong katawan niya ay nakapako sa malamig na steel coffin. Ang kanyang bibig ay deformed, at ang kanyang mga gilagid ay nakalantad sa isang twist ng ngiti, na may matutulis na dilaw ng ngipin. Mula sa kanyang bibig, lumabas ang isang magaspang na boses na nag-utos, patuloy lang. Magpatuloy sa paglipad.
Sa likod ng kapitan, dalawang kasamahan ang nakatayo, ang kanilang mga kamay ay pinalitan ng mekanikal na alloy. Ang isa sa kanila ay nagsulot at nagulat, "Kapitan, tinuturo ng hunting dog ang direksyon." Mukhang West City. Iniluwa ng kapitan ang kanyang mga mata, at may mabagsik na boses ay sumagot, "West City, ang lugar na plano nating bawiin." Ang kaaway ay naghahanda para sa depensa doon. Sumagot ang mga kasamahan ng may kumpiyansa, tinitiyak na kaya nilang hawakan ang anumang kalaban maliban na lang kung makatagpo sila ng isang top-tier na mandirigma. Buo ang kanilang tiwala sa kakayahan ng kanilang leader. Ngunit bigla, nagsalita ang kapitan ng isang banyagang salita at nagbigay ng utos sa kanyang relo. "Eve, simulan ng i-jam ang signal ng eroplano, pasukin ang control system, at i-activate ang autopilot." Sumagot ang boses ng device, isang mekanikal na babae, "As you wish executor." Ngayon din. Ilang segundo lang, nagsimula ng mag-wobble ang jet, bumababa ang bilis nito at mabilis na nanginginig, parang malapit ng masira. Sumigaw ang piloto, wala ng kontrol ang eroplano. Ngunit bago pa sila makapagsalita, bigla ang pagsabog sa kanilang mga leeg na nagdulot ng dugo habang ang kanilang mga leeg ay napunit. Nagpakita ang anino ng kapitan sa likod nila at tinapos sila ng mabilis. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng malamig na puot. Pinunasan ng kapitan ang dugo mula sa kanyang kamay na alloy at tumingin sa kanyang mga kasamahan na nakapako dahil sa combat restraints. Ang isa sa kanila, na nanginginig pa, ay nagtanong, "Kapitan, kailan ka naging traidor?" Mabilis na lumingon ang kapitan, ang mukha ay puno ng galit. "Mali kayo. Hindi ako kailanman naging bahagi ng Thunder Laser Bird. Walang pagkakanulo dito. Gagawin ko ang gusto ko." Pagkatapos ay tinapos niya ang buhay ng kanyang mga kasamahan, piniga ang kanilang mga lalamunan na parang isang lata. Habang ang kapitan ay nasisiyahan sa walang awa nitong pagpatay, ang bilanggo sa kabilang bahagi ay biglang tumawa, ukininam, nalinas na lahat, "Ha!" Lumipat ang tingin ng kapitan kay -1, na nakakulong sa isang bronze statue-like mass. Si -1, isang nakakatakot na nilalang na may tuyong balat, ay dinilaan ang kanyang mga labi at humiling, "Bigyan mo ako ng dugo, nauuhaw ako." Ang kapitan ay kinuha ang isang puso mula sa patay na kasamahan, at tiningnan ito na parang isang bagay na produkto. "Namnamin mo," sabi niya, at ipinasok ang puso sa bibig ni -1. Ang nilalang ay mabilis itong nilunok habang umuungol. "Hunting dog, ikaw ay malaya na," wika ng kapitan. Ang puso, malambot at matamis tulad ng hinog na mansanas, ay kinagat at nilunok ni -1. Ibinangon niya ang dila niya, tila hindi natuwa sa lasa, at bumulong, "Hindi pa sapat. Bigyan mo pa ako." Tumawa ang kapitan at tumungo, iniisip kung paano siya dati ay bahagi ng North White Curve Special Agent, ngunit ngayon ay naging isang tagapagbigay ng pagkain sa isang aso. Tinitigan niya ang mga katawan ng kanyang mga kasamahan, habang si -1, na gutom pa rin, ay dinilaan ang kanyang mga labi. "Ano ang gusto mong gawin ko?" tanong ni -1. Sagot ng kapitan, "Wala kang kailangang gawin. Ipakita mo lang ang galit mo sa Sia Nation." Kinuha nila ang mga nawalang lungsod, at ayaw ng North White Curve na mangyari iyon. Sa mga sandaling ito ay binubuksan ng kapitan ng cabin door, at pumasok ang malupit na hangin, ngunit hindi gumalaw ang Steelman. "Kailangan ko nang umalis, Anya. Kung maghihintay pa ako sa iyo, baka mapunit din ako. Isipin mo na lang ang mga patay na Grandmasters. Ang iyong unang pagkain matapos ang maraming taon ng pagkakakulong." Ibinagsak ng kapitan ang kanyang tinapong sigarilyo sa hangin at tumalon palabas ng cabin. Sa ibaba, naghihintay ang isa pang stealth fighter jet upang sunduin siya. Si -1, na ipinagbabawal mula sa pag-absorb ng anumang enerhiya, ay nagsimulang magbalik ng lakas habang ang dugo ay muling bumabalik sa kanyang mukha. Ang coffee na matagal na tahimik ay nagsimulang mag-ugong. Dati ay isang scavenger dog, ngayon ay isang mabagsik na aso, malaya at handang sirain ang lahat, handang lemunin ang lahat ng bagay. Nagsimulang mag-vibrate ang mga steel spikes sa paligid ng kanyang cage, tila malapit ng sumabog. Pagkatapos, ang mga spike ay tumilapon na parang mga bala, dala ang mga piraso ng laman at utak. Ang mga spike ay nag-bounce sa loob ng aircraft, tumama sa mga lock points ng coffin, at nagdulot ng mga bitik. Mula sa dilim ng bakal na libingan,
isang payat at hindi maayos na anyo ang nagsimulang umusad. Ang fighter jet ay tumutok patungong West City at mula dito ay ipinakita ang tunay na anyo ng halimaw. Isang dambuhalang katawan na may mga limbs na tuyo at manipis tulad ng mga buto ng bato at isang ulo na walang bungo, tanging ang nakalantad na utak na may mga wrinkles. Nakangiti siya ng malupit habang mahinang sinasabi sa sarili na, kailangan kong ma-absorb ang Golden Gene muna, kumpletuhin ang aking transformation, at maging Diyos. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob na tawagin akong aso. Ang eksena ay lumipat sa West City, kung saan ang mga aircraft na may rapid response teams ay dumadaan patungo sa lungsod. Ang warship ng Empire ay nangunguna at nagbigay ng utos na iatras ang mga puwersa mula sa bombing zone upang makapagbigay ang warship ng atake at mahanap ang mga halimaw sa loob ng lungsod. Nang ang mga puwersa ay umatras, isang vanguard na pinangunahan ng isang Grandmaster ang nagsimulang magtungo sa core ng kaaway upang magsagawa ng decapitation mission. Ang mga missile na inilunsad mula sa warship ay naging mga meteor shower na bumagsak sa kalangitan at damapo sa lungsod. Samantala, isang hindi nakikitang fighter jet ang dumadaan sa mga ulap at pumasok sa loob ng West City's inner district, subalit sa itaas, isang dambuhalang ibon na may 6 na mata ang dumaan at kumapit ang mga kuko nito sa jet na parang isang mandaragit. Binutis ng ibon ang bubong ng jet ngunit nang buksan nila, wala ni isang piloto, puro dugo lang. Ang nilalang ay nakaramdam ng isang nakakatakot na lakas na papalapit, kaya't ito ay nag-alis ng pansin at nagulat. Bago pa ito makaintindi, si -1, na hindi na isang patay na katawan, ay nagpakita na parang multo. Nakangiti siya ng masama at ipinakita ang kanyang mga dilaw at itim na ngipin habang sinabing, subukan natin ang ibang pagkain. Mabilis na inatras niya ang kanyang kamay at inihugis ang mga daliri niya sa isang matalim na hugis, parang talam. Sa isang iglap, ang kanyang kaliwang kamay ay dumiretso at tumagos sa likod ng leeg ng ibon. Ang itim na dugo ay sumabog na parang fountain, tinatamaan ang mukha ni -1. Ang braso na tumagos ay agad nahati sa maraming itim at pulang mga tentacles, parang mga ahas, na gumagapang sa mga katawan at mga ugat ng ibon, kinokontrol ang buong katawan nito. Walang oras ang ibon na makagawa ng tunog. Ang buong katawan nito ay nauubos, at tanging ang manipis at natuyong balat na lang ang natira. Ang katawan ng Thunderbird ay nakabitin sa ere, mahigpit na nakapaloob sa mga tentacles. Mula sa likod ni -1, ang malalaking pakpak ng demonyo ay bumukas. Mabagal siyang kumilos palabas mula sa pinatuyong katawan ng nilalang. Tumayo siya sa hangin, iniunat ang kanyang mga braso, ang kanyang likod ay nakaharap sa araw. Matagumpay niyang nahulog ang kanyang dating anyo at lumitaw sa isang bagong form, at ang dati niyang exposed na utak ay ngayon ligtas na nakapaloob. Sa ilalim ng kanyang balat, maraming nilalang ang gumagalaw. Ang kanyang 6 na bagong mata ay patuloy na umiikot habang tinitingnan niya ang West City. Dahil sa labis na kasabikan, sumisigaw siya, tunay ng mayaman ang genetic ecosystem dito. Dagdag pa niya, dito, maghihilom ang aking mga sugat ng 100%. Ito ang pinakamagandang buffet, wika niya, sabay tawa ng malupit. Sa mga sandaling ito, lumipat ang eksena sa isa sa mga pinangyarihan ng labanan sa West City, na kung saan patuloy ang pagsabog ng mga bomba, na nagdulot ng matinding tensyon at panganib. Sa itaas ng kalangitan, tinamaan ng isang stealth fighter, na nagbubuga ng apoy at usok habang mabilis na bumubulusok ng walang kontrol patungo sa lupa. Nang dilumaon, ang eroplano ay bumagsak na may malakas na pagsabog, na nagdulot ng pagbagsak ng mga kalapit na gusali at nagpadala ng mga shockwave sa hangin. Ang lakas ng pagsabog ay napaka-intense na ang lupa ay nabiyak. Isang grupo ng mga martial fighter ang nakasaksi ng insidente at agad na nagmadaling magtungo sa pinangyarihan, isa sa kanila, si Xiao Zhang, na may hawak na espada, ang pinakamabilis na kumilos. Mabilis niyang inabisuhan si Sister Lu, na may kulay rosas na buhok, at nagbigay ng ulat na malamang isang demon beast ang responsable sa pagkasira ng eroplano. Inisip din niyang mabuting maghanap sila ng mga posibleng nakaligtas. Ngunit bago pa man makasagot si Sister Lu, mabilis siyang tumalon sa harap ni Xiao Zhang at nagbigay ng mahigpit na babala. Huwag magmadali, wika niya, ang tono'y puno ng pag-iingat. Maaaring nariyan pa ang Demon Beast, kaya't maging maingat tayo. Subalit si Xiao Zhang, na puno ng tiwala,
ay pinakalma ang grupo at nagsabing si Sister Lu, bilang isang Grand Martial Master, ay higit na kayang humarap sa anumang banta. Tinukoy niya na nasa outer area pa sila ng West City, kung saan walang Demon Beast na maaaring malakas kaysa sa kanya. Pumayag ang iba pang mga fighter, at nagtiwala na kung mag-aalangan sila, magkakaroon ng hadlang sa kanilang pagpasok sa mas malalim na bahagi ng lungsod. Si Sister Lu, na kinikilala ang kanilang mga alalahanin, ay bahagyang tumango at pinaalala sa kanila na mag-ingat. Dahil sa bilis ng mga fighter, mabilis nilang nalampasan ang distansya at narating ang lugar ng pinagbagsakan ng Steel Fighter. Pagdating nila, sinalubong sila ng tanawin ng mga Demon Beast na nakakalat sa lupa, lahat ay patay. Kahit na pira-piraso ang mga katawan, may mga katawan pa ring kumikilos, dahil hindi nasira ang kanilang mga Demon Core. Ngunit ang pinakanakakagulat sa kanila ay ang isang lalaki na nakaupo sa lupa, nakatalikod sa kanila, at kumakain ng isang bagay. Natigilan si Xiao Jiang at ang kanyang koponan, masyadong natatakot para lumapit. Si Xiao Jiang na puno ng pagtataka, ay bumulong, tinatanong ang karamihan kung ang lalaki ba na ito ang talagang pumatay ng lahat ng Demon Beast mag-isa. Si Sister Lu na nasa likuran na may karanasan, ay nag-isip na ang lalaki ay maaaring isang martial artist na nawalan ng katinoan dahil sa kaguluhan. Ngunit, habang tinitingnan ni Sister Lu ng maigi ang mga patay na Demon Beast, napansin niya na hindi sila napatay sa labanan. Pinahirapan sila bago pinatay, na nagpapakita na may nangyaring mas madilim kaysa sa isang simpleng laban. Nang mga sandaling iyon, dahan-daang lumingon ang lalaki. Ang kanyang ulo ay kumalikot ng buo, bumungad ang isang napakalaking katawan, maraming beses na mas malaki kaysa sa isang normal na tao, may 6 na mata at bibig na puno ng dugo. Isang matinding amoy ng mga nabubulok na bangkay ang sumabog sa hangin habang siya ay ngumingiti ng masama. At malinaw na ito ay isang nilalang na higit na mapanganib kaysa sa anumang kanilang naranasan. Si Sister Lu, kahit na marami na siyang napanood na laban, ay naramdaman ang malamig na kirot sa kanyang gulugod. Agad niyang nakilala na ito ay isang halimaw na hindi niya kayang talunin. Ngunit huli na, mula sa lupa, walang katapusang madilim na pulang mga tentacle ang sumabog, paikot na umiikot sa hangin upang bumuo ng isang malaking semicircular na hola. Si Xiao Jiang na puno ng galit, ay ginamit ang kanyang martial skill, Windblade Slash, at ipinang-atake ang kanyang espada patungo sa mga purple na tentacle. Ngunit nang tumama ang kanyang espada sa hola, parang pagputol ito ng malambot na putik. Ang talim ng espada ay sumubsob sa pader ng tentacle at naipit, hindi na maalis. Tumakas ang panik sa dibdib ni Xiao Jiang, nagtataka kung bakit ang mga tentacle ay pakiramdam na parang malambot, halos tulad ng putik. Bigla, isang napakalaking mukha ng tao ang lumitaw mula sa pader ng tentacle. Bago pa makapag-react si Xiao Jiang, sumulong ang bibig at nagbuga ng nakakasulasok na amoy ng metal ng dugo, kasabay ng malalagkit na mga hibla ng laway. Sa isang kisap mata, nilunok ng bibig ang target at kumilos na parang isang dambuhalang ahas, naglalabas ng nakakabinging tunog ng pagmuya. Ang buong pangyayari ay nangyari ng sobrang bilis, kaya't walang sino man ang nagkaroon ng pagkakataong kumilos. Ang mga mukha sa loob ng hola ay nagpapakita ng purong takot. Ilang mga martial artist na nakapwesto sa likod ni Sister Lu, ang nanginginig at halos napapayhi sa takot. Ang boses nila ay nanginginig habang napagtanto ang malupit na katotohanan, si Xiao Jiang ay nilunok. Si Sister Lu ay nanatiling nakatayo, tila parang nagyelo sa pagkabigla sa nakita. Sa isang pagsabog ng galit, sumigaw si Sister Lu, ang kanyang martial aura ay sumabog sa paligid niya. Naiintindihan niyang maliban na lang kung mapapatay niya ang nilalang na may kasalanan sa lahat ng ito, hindi magiging posible ang makaligtas. Inipon niya ang lahat ng lakas niya at naghanda upang lumaban. Samantala, ang Six-Eyed Beast na nakaupo ng kalmado, pinapanood ang kaguluhan na parang ini-enjoy ito. Masigasig niyang dinilaan ang kanyang mahaba at matulis na kamay sa kanyang mga labi. Ang kanyang kaliwang kamay ay naging isang madilim na pulang talam, at ang kanyang baluktot na mukha ay puno ng pagnanasa ng pagpatay. Ang 6 niyang kumikislap na mata ay nakatutok kay Sister Lu. Bigla, naramdaman ni Sister Lu ang isang alon ng enerhiya ng pagnanasa ng pagpatay na tinutok sa kanya. Kumislap ang kanyang mga mata at agad niyang sinubukan makasabay sa bilis ng atake, iniiwasan ang Windblade Slash ng Six-Eyed Beast. Mabilis niyang inikot ang katawan,
iniiwasan ang masamang hangin na dumaan sa kanyang mukha. Kahit na may napakalaking karanasan, natulala siya sa bilis at lakas ng atake. Upang makalayo mula sa nilalang, gamulong siya ng ilang beses, naiwasan ang mga galaw nito. Habang tinitingnan ang sitwasyon, isang hindi maipaliwanag na kaba ang bumalot sa kanya. Ang galaw na ipinakita ng anino ay halos kapareho ng mga galaw ni Xiao Jiang na paulit-ulit nilang pinagpraktisan. Bagaman may mga martial technique na maaaring magkatulad, kakaiba pa rin ang makakita ng ibang tao na gumagamit ng eksaktong galaw. Pagkatapos, ang boses ni Xiao Jiang ay umalangaw sa paligid, tinawag siya, "Sister Lu, buhay pa ako." Napalingon si Sister Lu sa takot, ang mga mata niya ay lumaki habang nagsusumikap malaman kung ano ang totoo at kung ano ang isang panlilinlang. Ang boses, na unang mahina, ay lumakas, na nagpilit kay Sister Lu na lumingon ng mabilis. Ang nakita niya sa kanyang harapan ay isang nakakatakot na tanawin, isang bagay na hindi niya inasahan. Ang mga pader ng kulungan ay napuno ng madilim na pulang mga tentacle, bawat isa ay paikot na nagiging deformed na mukha na kasing itsura ni Xiao Jiang. Ang mga mata ng mga nilalang, puno ng dugo, ay nakatutok kay Sister Lu, at sabay-sabay nilang ipinahayag ang kanilang pagnanais na matulungan sila. Ang kanilang mga tinig ay puno ng sakit at desperasyon, nagmamakaawa na iligtas sila ni Sister Lu mula sa kanilang paghihirap, nagsasabing sobra na ang sakit at tila malapit na silang mamatay. Habang ang pawis ay dumadaloy mula sa mukha ni Sister Lu, siya'y nakatayo, hindi makagalaw sa takot. Ang kanyang katawan ay tila nagyelo sa takot at alalahanin. Nang matanggap ang kanilang mga daing, tumungo siya, ang kanyang mga labi ay nanginginig, at iniulat na ang Six-Eyed Beast ay may kakayahang kunin ng mga teknik ng isang martial artist kapag nilulun ito. Ayon kay Sister Lu, parang tinatahi ng halimaw ang lakas ng mga martial artist at ipinapasok ito sa kanyang sariling katawan. Nagkaroon ng puwang sa kanyang depensa ng bahagya, at sa sandaling pagkakamaling iyon, nawala ang nilalang at muling lumitaw sa likod ni Sister Lu. Mabilis na itinaas ng nilalang ang kanyang braso at ngumingiti ng masama, gamit ang matutulis na kamay upang pitasin ang buhay ni Sister Lu. Habang isinasama nito ang braso sa kanyang sariling katawan, tuluyan niyang nakontrol si Sister Lu. Nilaplap ng nilalang ang mga daliri ni Sister Lu at iniulat na nakaramdam siya ng isang hindi inaasahang lakas mula sa kanyang katawan. Ayon dito, isang konting laman lamang at nakakagulat na malutong, at ramdam pa nito ang isang gintong gene na nagmula pa sa ibang bahagi ng West City. Habang ang katawan at mukha ng Six-Eyed Beast ay kumikilos, nagsimula itong magmukhang si Sister Lu. Sa gitna ng kanyang pagbabago, bumulong ito ng isang masama at mapang-akit na plano. Inilahad nito na magbabalat anyo siya bilang isa sa mga martial arts teams, gagayahin ang kanilang mga mukha, at pagkatapos ay kakainin sila. Ayon sa kanya, tiyak na magiging isang kasiyahan ang gawin ito, dahil maraming malalakas na nilalang sa lugar, mga Soul Masters at mga Demon Beast Lords. Idinagdag pa nito na kung nilulun niya ang ganoong kalalakas na Jin, walang sino man ang makakapantay sa kanya at wala nang makakahadlang sa kanyang paghahari. Sa huling nakakatakot na pag-iisip, bumulong ang nilalang, na may malamig na tono, na nagsasabing, "Ako na si Negative One ay magpapatuloy na sa sirang lungsod." Ang katawan sa ilalim nito ay kumilos na parang walang katapusang tentacle, umaabot at gumagalaw sa bawat sulok. Ipinahayag ng nilalang na sinira na nito ang mga tanikala ng kanyang pagkatao at naging ganap na isang demon. Pagkatapos, nagmadali itong umalis, kasing bilis ng hangin, at tinahak ang landas patungo sa sirang lungsod. Sa kabilang banda, sa gitna ng magulong labanan, isang kakaibang nilalang ang lumitaw, isang kalansay na kabayo na may 8 paa at kuko, na nakakatakot tingnan. Agad itong napansin ng mga puwersa ng depensa, kaya't ipinatunog nila ang alarma. Ang isa sa kanila ay sumigaw na isang Demon Beast Lord ang umaatake mula sa likuran nila. Isang malakas na tinig ang sumagot, nagsisikap patahimikin ang mga tropa, at nagpatuloy na huwag magpanik. Sa mga sandaling iyon, isang puting kabayo ang dumaan na parang kidlat. Ang puting kabayong pangdigma ang tumayo ng tuwid, nagngangalit ang mga ngipin habang ang mga paa nito ay bumagsak sa lupa. Sa kabila ng mga missile na tumama sa kalansay na kabayo, patuloy itong sumugod at tinayra ang mga puwersang pangdigma. Dumaan ito patungo sa formation ng mga tangke,
Pinapasok ang bawat isa at pinaghihiwa ang mga ito ng mabilis at tumpak. Subalit, isang martial artist na sakay ng puting kabayo ang tumungtong mula sa dilim, isang mandirigma na may hawak na napakabigat na spear. Ang matinding determinasyon sa kanyang mata ang nagbigay gabay sa war steed, at sa bawat galaw nito, ramdam ang tapang at lakas ng kanyang kalooban. Sa walang pag-aalinlangan, inihagis ng martial artist ang dalang gintong spear na tumagos ng mabilis sa kalansay na kabayo. Kasunod nito, isang banal na liwanag ang sumilay mula sa mga ulap, na nagbigay ng matinding aura ng kapangyarihan at misteryo sa paligid. Ang liwanag ay parang gabay mula sa langit, nagmumula sa pinagmulan ng kanyang lakas at determinasyon. Ang matinding presyon ay dumating agad, at halos wala ng oras ang lahat upang makita ang liwanag bago isang malakas na pagsabog ang yumanig sa lupa. Hindi na nakaiwas ang pandigmang kalansay na kabayo sa malakas na atake, at isang gintong electromagnetic stream ang tumagos sa katawan nito. Nang humupo ang usok, ang martial artist at ang kabayo nito ay nakatayo ng matatag, handa na salubungin ang papalapit na alon ng mga halimaw. Ang lakas ng tao ay parang isang kandila na kumikislap sa bagyo, na anumang oras ay matatangay. Nangunguna sa formation si Chen Chano, nakasuot ng dragon scale armor na kumikislap na parang liwanag ng nyebe. Hawak niya ang isang dragon scale spear at sakay siya sa isang magarang celestial Chilan steed. Bilang direktor ng Ho Dissect Master Academy at kapitan ng Vanguard Team sa West City Reclamation Campaign, nagbigay siya ng mga utos. Ipinaliwanag niya na tanging ang mga agile at malalakas na martial artist lamang ang kayang talunin ang mga high-grade na demon beast, magdulot ng kaguluhan sa mga hukbo, at pilitin ng kanilang lord na magpakita. Ang misyon na ito, ayon sa kanya, ay nauukol lamang sa 5 mandirigmang nasa kanilang koponan. Ngunit habang nagsasalita siya, naramdaman ni Chen Chano na may mali, napapabulong siya sa sarili na ang lugar ay sobrang tahimik. Agad namang nagsalita ang leader ng Vanguard na si Dak Kaiming, presidente ng Haday Student Association at isang miyembro ng Vanguard Team, upang magbigay ng katiyakan. Binanggit niya kay Chen Chano na ang rutang ito ay kinumpirma ng Dragon Badge Reconnaissance Vanguard bilang pinakaligtas na daan patungo sa lair ng Lord. Tahimik na sumagot si Chen Chano, pinapasalamatan ang katiyakan ngunit ipinaliwanag na habang tumataas ang kultibasyon ng isang martial artist, mas tumatalas ang kanilang espiritual na pandama. Ayon sa kanya, ang isang bihasang martial artist ay kaya pang maramdaman ang kanilang sariling kamatayan sa mga panaginip. Inutusan niya ang koponan na magtiwala sa intuition ng isang martial artist at iniutos ang buong koponan na huminto at magbigay ng alerto. Agad na tumigil ang grupo ng walang alinlangan at sumang-ayon sa mga utos, pagkatapos, umupo si Chen Chano ng maayos mula sa kanyang Celestial White Battle Horse, umupo ng matuwid, isinara ang mga mata, at ipinatong ang 2 daliri sa kanyang noo upang patalasan ng 100 beses ang isipan. Pagkalipas ng 3 incense burns, binuksan ni Chen Chano ang kanyang mga mata at nagsabi, paparating na ang kalaban. Sa isang iglap, naramdaman ng lahat ang isang malakas na aura na papalapit, at isang gintong bato ang bumagsak mula sa langit. Tumama ito sa harap nila, nagdulot ng shockwave sa hangin at nagtaas ng alikabok at apoy na umabot ng ilang metro ang taas. Habang humuhupa ang alikabok, malinaw nilang nakita ang kalaban, isang napakalaking nilalang na may taas na 50 metro, na may itsura ng isang ulo na salagubang. Ang mga kalamnan nito ay kumikilos sa ilalim ng makapal, gintong armor. Ang mga braso nito ay parang malalaking haligi, at ang mga maliit nitong mata na kulay dugo ay kumikislap. Sa ibabaw ng ulo ng Demon Beast, may isang makinis na sungay na kulay ivory, na kumikislap sa liwanag, krinas nito ang mga kamay ng may yabang, at sa isang mapanuyang tono, nagtanong, bakit kayo nanigas? Ang malalim na boses nito ay kumalagabog sa kanilang mga tenga, parang isang malakas na loudspeaker. Habang nagsasalita, ramdam ang puwersa ng bawat salita, na nagdulot ng takot at kilabot sa mga naroroon. Ang Demon Beast ay tila hindi na lamang nilalang, kundi isang makapangyarihang nilalang na may kakayahang magpataw ng takot sa bawat isa. Hindi nag-aksaya ng oras si Chen Chano. Alam niyang kung mapapatay nila ang Overlord kahit isang segundo ng mas maaga, makakaligtas ang maraming buhay sa harapan. Mabilis niyang na-identify ang target at iniutos sa koponan na mag-form,
at inanunsyo sa lahat na sila ay ngayon nahaharap sa West City Golden Horned Insect Lord. Sa gitna ng nagaganap na labanan sa West City Battle Zone, ang dating saganang lungsod ay ngayon naging isang wasteland, puno ng mga gibagib ang gusali, makapal na itim na usok na umaakyat sa langit, at ang lupa ay punit-punit dulot ng mga pagsabog at malalakas na impact. Isinagawa ni Chen Chano ang Earth-slaying martial technique, at pinalabas ang Thunder Steel Dragon Spear. Ang galaw ay sumabog mula sa likod niya, itinulak siya pasulong na parang missile. Ang pilak na Dragon Scaled Spear ay dumaan sa hangin, nag-iiwan ng matalim na puting guhit ng kuryente habang patuloy itong tumutungo patungo sa Golden Horned Insect Lord. Ang Golden Horned Insect Lord ay ngumingiti ng may paghamak at tumawa ng may pangungutya, hindi tinatablan ng papalapit na atake. Habang nakakross pa ang mga kamay, tumayo itong matatag habang ang War Horse ay sumugod ng may matinding momentum. Bago pa man tuluyang tumama ang atake, ang napakalaking kamao nito ay mahigpit ng nakakuyong, handa nang maglabas ng isang napakalakas na puwersa. Yumuko ang nilalang, umaasa sa puro lakas at nakakatakot na kapangyarihan imbes na mga magarbong teknik, umatungal pa ito, naghahangad na ipakita ang labis na lakas nito na kayang durugan ang sinumang humarap dito. Matapos matansya ang tamang distansya, agad na pinakawala ng Golden Horned Insect Lord ang isang matinding atake gamit ang kamao na dumadaan sa hangin, na nagdulot ng isang shockwave na kasing lakas ng isang tsunami na bumangga sa isang seawall. Ang lupa ay umalog mula sa matinding puwersa, parang babagsak at magwawasak ng lahat ng bagay sa daraanan nito. Ngunit bago tumama ang kamao, natigilan ang Golden Horned Insect Lord, bamulong ng isang kalituhan na hiyaw. Sumigaw ito, nagtatanong kung ano ang nangyayari habang ang kidlat mula sa talam ng spear ay papalapit na sa kanyang gintong kamao. Sa isang iglap, isang matandang lalaki, payat ngunit matatag, ang lumitaw. Inilabas niya ang Earth-slaying secret technique, Water Accumulation Stone Piercing Hands, at ang mga kamay nito ay damaloy na parang tubig, mabilis na tumama sa braso ng Golden Horned Insect Lord. Ang Golden Horned Insect Lord ay umatungal sa sakit ng atake. Ang lakas ng kamao nito ay nabawasan ng higit sa kalahati. Kasabay nito, ang kuryente ay damaloy sa pilak na spear, tumagos sa gintong armor sa kamao nito. Napasigaw ng pagkadismaya ang Insect Lord, ang katawan nito ay nanginginig sa galit. Bumangon ito at nagmura tungkol sa mga tao na mabilis na pag-aralan ang kanyang katawan at gumawa ng mga countermeasures. Ang gintong shell ng nilalang na matalim at puno ng mga matutulis na kaliskis, ay umaalulong sa galit habang ang mga pakpak nito ay bumukas at mabilis na pinabilis ang takbo, tinabig ang pilak na spear. Pagkatapos, isang nakakatakot na hiyaw ang pinakawalan nito habang ibinagsak ang kabilang kamao nito patungo sa matandang lalaki na parang isang meteor, puno ng pagnanasa ng pagpatay. Sinabi nitong tatapusin muna siya, ngunit bago pa man tumama ng tuluyan ang atake, isang dambuhalang fighter, halos 3 metro ang taas at nakasuot ng mabigat na armor na parang bakal, ay nagtaas ng isang malaking shield na kasing laki ng isang pader. Sa isang malakas na sigaw, sumugod ito patungo sa matandang lalaki upang harangan ang atake na tatama sa kanya. Tumayo siya na parang isang buhay na steel fortress, habang ang matandang lalaki, mabilis sa mga galaw, ay umatras upang iwasan ang papalapit na suntok. Pinapayagan ang dambuhalang fighter na tanggapin ang buong lakas ng nakamamatay na atake. Ang lupa ay yumanig sa isang malakas na pagsabog habang ang armored fighter ay bumagsak. Ang kanyang napakabigat na katawan ay lumubog ng malalim sa bato. Ang maliwanag na pulang dugo ay damaloy mula sa mga tahi ng makapal niyang armor, at ang malaking shield sa kanyang braso ay umuga na may matinis na tunog, isang patunay ng napakalaking impact. Habang malapit ng ibagsak ng Golden Horned Insect Lord ang huling pamatay na atake, isa sa mga batang magkasintahan ang lumitaw, sumali sa laban upang harangin ito. Sina Daikai, isang kalahating SC Grandmaster, at ang kanyang kasintahang si Bayantian, isang martial artist ng Mystic Black 9 segments, ay nagsanay ng isang dual cultivation martial technique na nagpapahintulot sa kanila na maglabas ng Grandmaster level na lakas kapag magkasama. Pinapalakas ni Kaiming ang kanilang aksyon, at si Bayantian ay tumugon ng may kumpiyansa, itinaas niya ang kanyang mga braso, naabot ang tuktok ng kanyang chi, at isinagawa ang yin-yang lokang technique. Ang malamig na yin at malakas na yang na mga aura ay umiikot sa kanyang mga kamay,
Pinagsama ang dalawang magkasalungat ngunit mahigpit na magkakabit na puwersa, na para bang kinakalabit ang mismong espasyo. Sumugod si Daikai, ang tiger-headed armored gauntlet ay umatungal na parang isang hayop na gumigising. Ang dalawang puwersa, isa malakas at isa malambot, ay nagsanib tulad ng Tai Chi na gumagalaw, dumadaan at bumabalik upang magbuo ng perpektong landas ng kapangyarihan. Ang itim at puting Chi ay nagsanib at naghiwalay, magkasalungat ngunit nagtutulungan, na nagbigay ng lakas na higit pa sa mga karaniwang limitasyon. Bagaman nagtagumpay ang teknik, halos walang enerhiyang nagamit ang Golden Horned Insect Lord nang tinanggap nito ang atake. Umiwas ito ng malamig, tinutukso ang pagtatangka ng martial art na pigilan ang katawan nitong maharlika. Nang ang kalaban ay nag-activate ng domain ng malakas, agad na naramdaman ng Insect Lord ang isang hindi pangkaraniwang aura at mabilis na lumingon ng naguguluhan. Habang tinitingnan ng buong labanan, napansin ng dambuhalang Insect Lord na ang lupa sa ilalim nito ay puno ng mga nakatumbang bangkay na magkasunod na nakapila. Umapaw ang galit nito, kinikilala na ang lugar na ito ay tila tinatawag ng mga tao bilang Field of Death. Biglang, isang pagputok ng pulang dugo ang sumabog sa hangin, tinatanglawan ang isang bahagi ng labanan. Sa kabilang dako, sumugod si Chen Chano sakay ang kanyang warhorse, pinabilis ang takbo ng hindi kapanipaniwala, ang malaking spear na hawak niya ay kumikislap ng kuryente. Ang tao at kabayo ay gumalaw ng magkasama, nagdadala ng isang army ng kulog. Bago pa man makapaghanda ang Golden Horned Insect Lord, si Chen Chano, dala ang Thunder Spear, ay nag-utos sa hindi mabilang na tropa na umiwas mula sa kidlat at doon din ay inilabas niya ang kanyang domain, Heavenly Army Thunder Steel. Tumangala ang Golden Horned Insect Lord, ang mga mata nito ay nakatutok sa nakakamanghang tanawin sa itaas. Sa unang pagkakataon, humanga ito at inamin nito na may mga aspeto ang sistema ng cultivation ng tao na talagang nararapat isaalang-alang. Sumigaw ito ng galit, dumubla sa laki, ang gintong armor nito ay nabiyak at ipinakita ang mga pulang ugat na parang dumadaloy na magma sa ilalim. Ang mga pakpak nito ay mabilis na lumabas, lumikha ng shockwave na sumabog sa lahat ng direksyon, at bawat pagpaspas ng mga pakpak ay umuugong tulad ng kulog. Binaba nito ang katawan, nagtipon ng momentum at sumabog pasulong, nag-iingay na may hamon. Ang Insect Lord ay napaisip na baka tama si Di Huang at marahil ay may matutunan ito. Sa pag-iisip na iyon, naging supersonic streak ito ng gintong liwanag at sumugod diretso patungo sa papalapit na Thunder Army. Nagbanggaan ang dalawang puwersa sa isang malupit na pagsabog, na nagdulot ng isang napakalakas na tunog na umalag hanggang sa kalangitan. Ang buong mental na tanawin ng domain ay nabasag, at ang nakakasilaw na kidlat ay kumalat sa buong West City, nagpadala ng isang malakas na sinag na pumutol sa gitna at dumaan sa gilid ng lungsod, winasak ang lahat ng nadaanan nito. Habang humuhupa ang aftershock, isang malamig na hangin ang dumaan, nagdala ng nakakamatay na katahimikan. Ang mga nabigla at natutuwang saksi ay nagpalitan ng mga tingin, naguguluhan kung natalo na ba ang Insect Lord o malubhang nasugatan lang. Para bang imposibleng magapi ang ganoong kalakas na nilalang ng ganon-ganon lamang. Mula sa katawan ng Golden Horned Insect Lord na napunit at kalahating giba, ang mga bukol ng laman ay kumilos, at mabilis na lumitaw ang bagong armor. Sa kabila ng malubhang sugat, tumawa ang Insect Lord, pinupuri ang lakas ng tao at inamin na kung isang ordinaryong lord iyon ay matagal nang natalo, pero sa kasamaang palad iba siya. Mula sa kanyang tinamong sugatang katawan, isang mahahabang braso ang sumabog at dumaan sa hangin. Tumawa ito sa kasiyahan, idineklara na may mga pagkakaiba pa rin sa pagitan ng mga lord at na siya ay nasa isang mas mataas na antas. Nagbulungan ang mga saksi sa kalituhan, itinutok ni Old Mo ang kanyang mga mata, nagulat nang mapansin na ito ay isang bihirang molten form. Kahit si Chen Chano ay napahinto ng biglaang pagbabagong ito. Ang katawan ng dambuhalang 50 metro na insekto ay nagsimulang magbukas ng malalaking bahagi, ipinapakita ang mas maliit, madilim na ginto na porma sa loob na naglalabas ng mas matinding lakas. Sa kanyang pangalawang molten state, ang Golden Horned Insect Lord ay naging mas payat at mas mabilis. Ang katawan nito ay tumigas tulad ng bakal, at ang mga limbs nito ay kumuha ng mga humanoid na contour, nakabalot sa makapangyarihang natural na armor, parang si Cell ng Dragon Ball Z.
Sa susunod na sandali, ang nilalang ay sumugod ng sobrang bilis na nag-iiwan na lamang ng mga hindi mabilang na mga after images na hindi na ito kayang sundan ng mata. Tanging ang malamig, baluktot ng ngiti sa kanyang pangit na mukha ang nakita. Doon din ay may isang matalim na hangin ang sumalubong sa mukha ni Oldmo bago pa siya makapag-react, sinundan ng isang mabagsik na tawa at isang deklarasyon mula sa bagong Golden Horned Insect Lord na papatayin niya muna ang unang hadlang. Agad naman na sumugod sina Daikai, Kaiming, Ji, at Bayantian upang protektahan si Oldmo, nagsagawa ng mga defensive stances habang ang matandang lalaki ay instinctively gumamit ng force dispersion upang pahiniin ang impact. Pagkatapos, isang malalakas na pagsabog ang yumanig sa kalangitan habang ang isang ring ng chi ay pumutok ng malupit, nagdulot ng kalusko sa buong kalangitan. Isang nakakatakot na palm blast ang sumabog sa hangin, lumilipad ng libu-libong metro pasulong. Ang lakas nito ay pumutok sa bawat bintana ng mga gusali sa kahabaan ng kalsada, nagpadala sa mga salaming gusali na lumipad. Tatlong mga martial artist pa na basang-basa ng dugo ay inihagis palayo. Tanging sina Daikai Ming, na may pinakamataas na cultivation, at Oldmo, na nakapag-disperse ng ilan sa lakas, ang nakapagtangkang manatili. Pati si Daikai ay huminga ng malalim dahil sa nakakatakot na bilis ng atake. Si Bayantian, na pinakamahina, ay nagkaroon ng nabasag na braso, malubhang nasugatan, at nawalan ng malay. Habang nakikita ang kanilang mga natalong kasamahan, ang dalawang natirang buhay na nakaligtas ay sumugod ng galit, mga art ng kuryente ang dumaan sa hangin. Isang bakal na kamao at isang matalim na spear ang sumugod mula sa likod ng Golden Horned Insect Lord ng buong lakas. Ngunit sa isang iglap, ang madilim na gintong kamay ng Golden Horned Insect Lord ay dumakma sa dulo ng Thunder Steel Dragon Spear, pinipigilan si Chen Chano na hilahin ito pabalik, kahit na may tulong pa ang mabilis na Warhorse. Samantala, ang pinakamalakas na swing ng Thunder Steel Dragon Spear mula sa Armored Fighter ay naharang ng isang kamay lamang. Ang mga daliri ng nilalang ay hindi man lang kumurap, piniga ang Thunder Steel Dragon Spear na parang papel. Ang recoil mula sa lakas ay nagpadapa sa mga umaatake, ang kanilang mga dibdib ay tinamaan ng napakalakas na puwersa, na nahirapan silang huminga. Habang nasaksihan ang napakalakas na sitwasyon, sumigaw si Chen Chano nang may takot para kay Engo Hong, ang kanyang boses ay puno ng pagkabahala at takot. Ang lakas ng Golden Horned Insect Lord ay naging hindi na matitinag. Nagpakawala ito ng brutal na pababang sipa sa Warhorse ni Chen Chano, tinitingnan ito ng may paghamak. Ang kabayo ay pinatumba, bumangga sa isang malalayong skyscraper na may malakas na pagsabog na yumanig sa buong lugar. Ang madilim na gintong braso ng Insect Lord ay mahigpit na humawak sa leeg ni Chen Chano, itinataas ang buong katawan ni Chen Chano mula sa lupa. Sa ilalim ng matinding presyon ng pagkakahawak na iyon, kahit ang paghinga ay naging isang napakalaking pagsubok. Nagbigay ang nilalang ng isang kakaibang, matinis na tawa, tinutokso sila ng walang pag-aatubili. Nilait nito na kahit ang isang buong squad, sugatan at napilitang gumawa ng mga taktika, ay hindi pa rin siya kayang tapatan kahit na mag-isa. Pagkatapos, mas hinigpitan ang pagkakahawak nito, ang Insect Lord ay nagbanta, binigkas ang bawat salita ng may galit. Binanggit nito ang ibang mga lord na nagtatago sa West City, na lalong pinabigat ang presyon sa paligid ni Chen Chano. Pagkarinig ng mga salitang iyon, naging maputla ang mukha ni Chen Chano. Ang sakit mula sa kamay na humahawak sa kanyang leeg ay halos hindi siya makapagsalita. Ang takot ay sumilay sa kanya habang nanginginig na nagtatanong ng hindi makapaniwala, nagtatanong kung tama ba ang kanyang narinig na kung may iba pa bang mga Lord Beast sa West City. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang exciting na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang kaban ng bayan ay kailangan bantayan, o ang kinabukasan natin ay pupulutin sa kangkungan.